Buksan po natin ang ating mga sipig ng banal na salita ng Diyos. Sa Ebanghelyo sa ayon kay Juan, I would like to draw your attention to chapter 14. And we'll be reading from verse 15 hanggang verse 20. John chapter 14, verse 15 hanggang verse 20. Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. At hihingin ko sa Ama, at kayo bibigyan niya ng isa pang mga aliw, upang makasama ninyo siya magpakailanman. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan, sapagkat siya hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo, sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo at siya'y mapapa sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nag-iisa, ako'y darating sa inyo. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit makikita ninyo ako sapagkat ako'y nabubuhay, ay mabubuhay rin kayo. Sa verse 20, sa araw na iyon, ay malalaman ninyo ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Siguro basahin natin yung verse 21, we included. Siyang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga iyon, ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama, at siya'y mamahalin ko, at iahayag ko ang aking sarili sa Kanya. Ang Aesop's Fable ay isang koleksyon ng mga kwento na kinapupulutan ng mabubuting aral. Ito ay nilikha para magturo, hindi lamang sa mga bata. Ito ay naniniwala ko nilikha upang magturo ng mabubuting bagay o mabubuting aral para sa lahat ng mga makapabasa nito, yung mga pwedeng makabasa nito. At isa sa mga kwento ang kinagigiliwan ko mula sa aklat na yon ay yung kwento ko tungkol sa mag-ama at saka sa isang asno. Isang araw daw, itong mag-ama na ito, kasama ang kanilang asno, ay pupunta sa palengke. Sila naglalakad, ang bata, ang tatay niya, at saka yung asno. Habang sila nasa daan, nakakita sila ng isang taga-kalapit bayan. At sila'y pinunan nito. Ang sabi sa kanila, kayo ay mga hangal. Hindi ba ninyo alam na ang asno ay walang pakinabang kung hindi ninyo ito sasakyan? Tama nga naman, no? Kailangan ng asno sakyan upang mapakinabangan. Kaya minabuti ng tatay na pasakayin ang kanyang anak sa asno. At sila'y muling naglakbay. Hindi pa sila napapalayo, ay mayroong isang grupo ng mga kalalakihan na nakakita sa kanila. At muli, pinuna sila ng mga ito. At ang sabi sa kanila, hindi ba't sadyang napakatamad ng batang ito? Sapagkat siya'y nakasakay sa asno, at ang kanyang tatay ay hinahayaan niyang maglakad. So nagdesisyon ngayon ulit, yung dalawa, pinababa ng tatay yung bata, at yung tatay naman ang sumakay sa asno. Sila'y naglakbay ulit papunta sa palengke. Medyo malayo-layo rin yung palengke na yun. Naglakbay sila papunta sa palengke. At sa hindi kalayuan, isang grupo naman ng mga kababaihan ang nakakita sa kanila. At katulad ng mga nauna, pinuna din sila ng mga kababaihan. Ang sabi ng isa sa kanila, hindi ba napakatamad nitong tatay na ito? Siyang nakasakay sa asno at hinahayaan niyang ang bata ay naglalakad. Nahirapan silang mag-isip. Ano kaya talagang dapat natin gawin para masiyahan ang lahat ng taong makakakita sa atin? Kaya minabuti ng tatay at ng bata na parehong sumakay sa asno. So dapat wala nang problema. Lakbay sila. Hindi pa sila napapalayo sa isang corner. Merong mga grupo ng mga kalalakihan na nagkukwentuhan at nagbubulong-bulungan. Pinagbubulong-bulungan sila. Pinag-uusapan sila. Silang mag-ama. Lumapit sila, sabi ng tatay, anong pinagbubulong-bulungan nyo? Kayo, pinag-uusapan namin. Hindi ba ninyo kinaawaan ang asno? Ikaw at ang anak mo
ay nagpapahirap dito. Kawawang asno. So, umito sila, bumaba silang dalawa, nag-isip sila, ano ba dapat talaga natin gawin para masiyahan ang lahat ng tao na makakakita sa atin? Hindi pwedeng ikaw lang, hindi pwedeng ako lang, hindi pwedeng tayong dalawa, hindi pwedeng dapat natin gawin. Nasa umabot sila sa isang desisyon, kumuha sila ng isang malaking sanga ng punong kahoy, inali nila ang mga paa ng asno, at binitbit nila ang asno. Tingnan nila lang kung ano talagang gagawin. Nung malapit na sila dun sa palengke, may tulay, merong ilog. Nakawala yung isang paa ng asno at nasipa niya yung bata. Dahil nasipa niya, nabitawan ng bata yung kanyang kabilang dulong hawak at yung asno nahulog sa ilog. Dahil nakatali yung ilan sa kanyang mga paa, ang kawawang asno nalunod. Hindi nila alam, sa likuran pala nila ay mayroong isang matandang lalaki na sumusunod. Ang sabi ng matandang lalaki ay ganito, "Please all, and you will please none." Bigyan mo ng lugod ang lahat. Sa huli, wala kang mabibigyan ng lugod kahit isa man sa kanila. The moral lesson is true kung ito po ay i-apply natin sa mga relasyon natin sa ating mga kapwa-tao. That's true. No one can please everybody. Hindi natin mabibigyan ng lugod ang lahat ng tao kahit anong buti ang gawin natin. Pero ang tanong, ang prinsipyo pa na ito ay magiging totoo pa rin kung i-apply natin ito sa ating kaugnayan sa Diyos? Si Apostol Pablo meron siyang sinabi sa unang Thessalonica chapter 4 verse 1, "Katapos-tapusan mga kapatid, hinihiling namin sa inyo at nakikiusap kami sa Panginoong Hesus, yamang natutunan ninyo sa amin kung paano kayo dapat lumakad at magbigay lugod sa Diyos na tulad ng inyong ginagawa ay gayon ang dapat ninyong gawin at higit pa." Sa madaling salita, inaasahan ng Diyos na ang lahat ng kanyang mga anak ay lumakad ng nakapagbibigay ng lugod sa Kanya. Hindi natin priority na bigyan ng lugod ang lahat ng tao. Ang priority natin, bigyan natin ng lugod ang Diyos. Yun ang pangunahin sa lahat. Ngayon po umaga, mula sa passage na binasa natin sa John chapter 14, gusto kong pag-aralan natin ng dalawang bagay. Una, the issue of Christ's expectation described. And secondly, the solution to Christ's expectation discussed. Tingnan po natin yung unang bagay. The issue of Christ's expectation described. Merong inaasahan ang Panginoong Jesucristo sa lahat ng kanyang mga tunay na alagad. Ang eksena na ito na binasa natin sa John chapter 14 ay ang huling hapunan na kasama ng Panginoong Jesucristo ang kanyang mga alagad. Ang totoo niyan, a few days after this will be His death on the cross. Mamamatay na siya sa krus. Dahil alam ng Panginoong Jesucristo na malapit na ang kanyang kamatayan, naghanda siya. Paano naghanda ang Panginoong Jesucristo? Hindi siya katulad ng ibang mga tao na naghanda ng kanyang last will and testament para hati-hatiin ang lahat ng kanyang mga naibong kayamanan sa mundo, sa lahat ng kanyang mga tagapagmana. Hindi kanya nang ginawa niyang paghahanda. Hindi rin niya pinatawag ang lahat ng kanyang mga kamag-anak sa iba't ibang parte ng mundo para samahan siya hanggang sa punto ng kanyang kamatayan. Dito po, mapapag-aralan din natin na hindi rin niya inisip maging ang kanyang sarili. Hindi siya naghanda para sa kanyang sarili. Ang inisip niya ay ang kapakanan ng kanyang mga alagad. Ang kanyang paghahanda ay paghahanda para sa kanyang mga alagad. Paano niya inihanda ang kanyang mga alagad? He prepared His disciples by teaching them. Even at the very point na malapit ang Panginoong Jesucristo sa punto ng kanyang kamatayan, nagtuturo pa rin siya sa kanyang mga alagad. Pag binasa niyo po itong passage na ito,
ang kanilang hapunan ay simple. Pero ang kanilang mga pinag-usapan ay hindi simple. Ang panahon na yon, ang gabi na yon, bago at habang sila'y kumakain ng hapunan, pinaalalahanan niya ang kanyang mga alagad. Siguro kung isa-summarize natin, yung kanilang naging pag-uusap from John chapter 13 hanggang John chapter 16. Lahat yun, John 13 hanggang 16, nangyari lang sa isang gabi habang sila'y kumakain ng hapunan. Kung isa-summarize natin kung ano yung kanilang pinag-usapan, we can simply say it like this. Jesus reminded His disciples what it really means to become His disciples. Pinaalalahanan ng Panginoong Jesucristo ang mga alagad niya kung paano nga ba ang maging totoong alagad ni Kristo. Maraming expectations ang Diyos mula sa kanyang mga anak. Hindi yun natin pinag-uusapan dito yung expectation ng tao sa atin. Hindi yun ang importante. Ang pinaka-importante, ang expectations ng Diyos. Yung mga inaasahan ng Diyos sa kanyang mga tunay na anak. And here, marami siyang tinalakay kung ano yung mga expectation ng Diyos mula sa mga tunay na disipulo ni Kristo. But from this passage na kinukonsider natin, titingnan lang natin yung isa. Dun sa verse 15 at saka verse 21, makikita po natin yung isa sa mga expectations. Sabi sa verse 15, kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sa verse 21, siyang mayroon ng aking mga utos at tumutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin. So ano yung expectation na pinag-uusapan natin dito? Those who love Christ will obey Him. That's only one of the expectations. Isa lang yun sa mga inaasahan ng Diyos sa atin. Ang mga tunay na nagmamahal kay Kristo, susunod sa lahat ng kanyang mga utos. Pero pansinin niyo po, doon sa verse 15, inuna yung kung ako'y inyong minamahal, sakalang sinabing susundin ninyo ang aking mga utos. Sa verse 21, binaliktad yon. Siyang mayroon ng aking mga utos at tumutupad ang mga tunay na nagmamahal sa akin. Bakit kaya ginawa ng Panginoong Jesucristo gano'n? Bakit kaya niya ipinakita ang mga nagmamahal ay sumusunod, ang mga sumusunod ay nagmamahal? Isang bagay lang ang gusto niyang patunayan sa atin yan, mga kapatid. Ang totoong patunay ng pagmamahal ng isang totoong disipulo kay Kristo ay hindi lang nagmumula sa kanyang mga bibig. Hindi lang ito sinasabi ng kanyang mga dila. Ang patunay ng tunay na pagmamahal ng isang totoong alagad ay nakikita sa kanyang aktual na pagsunod sa kanyang pamumuhay. Ang mga tunay nagmamahal kay Kristo ay nabubuhay sang-ayon sa mga utos ni Kristo. That's very clear. And that's only one of the expectations. Pero siguro ang pinaka-importanting tanong ay ito. Ngayon, sa panahon natin, saan natin makikita ang mga iniuutos ng Panginoong Jesucristo? Nung ang Panginoong Jesucristo ay nandito pa sa lupa, hindi mahirap isipin, hindi mahirap maintindihan o maunawaan na sinasabi ng Panginoong Jesucristo direkta sa mga disipulo ang kanyang mga nais mula sa kanila, ang kanyang mga expectations. Dahil nag-uusap sila, magkakasama sila. At ang iba, may mga nagtuturo, based from this observation, na ang mga alagad ng panahon na yon ay dumanas ng higit na pagpapala kumpara sa mga Kristiyanong nabubuhay ngayon. Dahil daw kasama nilang Panginoon, narinig nila ang kanyang tinig. Siguro sa isang banda, tama yun, ano? Kasi nandun ang Panginoon, nakita nila ang Panginoon, naobserbahan niya ang kanyang buhay, kung paano siya sumunod sa kalooban ng kanyang Ama. Pero ako may naniniwala, when it comes to the benefit of the revealed will of God, we Christians today
are on the better end. Gusto kong patunayan sa inyo yan. Samahan niyo po ako sandali sa 1 Peter chapter 1, verse 10 to 12. 1 Peter chapter 1, verse 10 to 12. Tungkol sa kaligtasan ito, nagsikap at nagsiyasat na mabuti ang mga propeta na nagpahayag tungkol sa biyayang darating sa inyo. Kanilang siniyasat kung anong pagkatao o kapanahunan na tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila nang ipahayag ang mangyayaring pagdurusa ni Kristo at ang kaluwalhatiang susunod sa mga ito. Verse 12, ipinahayag sa kanila na hindi sila naglilingkod sa kanilang sarili, kundi sa inyo, sa mga bagay na ngayon ibinabalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nangangaral sa inyo ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinubok mula sa langit, na ang mga bagay na ito'y pinananabikang makita maging ng mga anghel. Anong gusto ko pong sabihin? Kung totoo na ang mga alagad noon ay higit pagdating sa pakinabang ng mga ipinahayag na katotohanan mula sa Panginoong Jesucristo, bakit ito ngayon si Pedro nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang sinulat ng mga ganitong katotohanan? Ang mga propeta at ang mga sumulat ng salita mula sa lumang panahon, hindi nila naunawaan ng malinaw ang mensahe. Ang sabi dyan, sila'y nagsiyasat, sila'y nagpusisa ng mabuti. Bakit? Sapagkat hindi nila nauunawaan ng malinaw kung ano yung ipinahayag at inihulat. Hindi lang yon. Kahit ang mga anghel ay interesadong malaman kung anong ibig sabihin ng mga katotohanang ipinangaral patungkol sa Mesyas na darating, patungkol sa kanyang kahirapan na pagdaraanan, at patungkol sa kanyang magiging kaluwalhatian. Bagamat ipinahayag sa lumang tipan, hindi ito naging malinaw sa kanila. Alam niyo kung bakit? Naging malinaw lamang ito noong ang Panginoong Jesucristo ay dumating na, namatay at muling nabuhay. Pero hindi lang doon. Sapagkat naganap o naisulat ang kumpletong kapahayagan sa Biblia. Isa pang talata, 2 Pedro chapter 1, verse 19. Ano po sabi sa 2 Pedro chapter 1, verse 19? Kaya't mayroon kaming salita ng propesiya na lalong tiyak. Mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong pagtutuunan ng pansin, gaya sa isang ilawang tumatanglaw sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Ngayon ang tanong, ano yung tinutukoy ni Pedro na kami ay mayroong salita ng propesiya na lalong tiyak? Kung meron po siyang sinasabing lalong tiyak, merong hindi tiyak. At ano yung hindi tiyak? Yung tinutukoy po niya sa talatang 16 hanggang 18. Pag binasa niyo po yung talatang 16 hanggang 18, meron po siyang tinutukoy dyan na pangyayari sa kasaysayan. Sapagkat kami ay hindi sumunod sa mga katang-isip na ginawang mga kautusan o katusuhan ng aming ipaalam sa inyo ang kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Verse 17, sapagkat siya'y tumanggap sa Diyos Ama ng karangalan at kaluwalhatian, at dumating sa Kanya ang isang tinig mula sa marangal na kaluwalhatian na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na siya kong kinalulugdan. Pag tinignan niyo sa verse 18, sinabi nila, nandun kami at narinig namin yun at nakita namin yun. Anong tinutukoy nila dyan? Yun yung nangyari na transfiguration sa bundok kung saan kasama nila ang Panginoong Jesucristo. Alam natin yung storya na ipinakita o ipinasilip ng Panginoong Jesucristo ang kanyang tunay na kaluwalhatian sa tatlo lamang sa kanyang mga alagad. At isa doon, si Pedro. Pero sinabi niya sa verse 19, kaya't mayroon kaming salita ng propesiya na lalong tiyak. Ibig sabihin, yung tinutukoy niya sa verse 16 hanggang 18, hindi yun yung lalong tiyak. Meron pang tiyak doon.
At ano yun? Yun yung makikita natin sa verse 20 hanggang 21. Ano yung sinasabi niya sa verse 20 and 21? Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa mga pansariling pangkahulugan, sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Ano yung tinutukoy ni Pablo na meron silang propesiyang lalong tiyak? Hindi yung karanasan na nakita nila ang kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo. Ang tinutukoy niyang lalong tiyak, itong Biblia. Ang nakasulat. Ngayon sabihin niyo sa akin, sino ang mas higit na dumadanas ng pagpapala pagdating sa kaalaman patungkol sa plano ng kaligtasan, patungkol sa kaligtasan mismo, patungkol sa paraan ng pamumuhay na dapat na isa pamuhay ng isang mananampalataya? Sila ba na nagtataglay lamang ng mga bahagi ng kasulatan o sa atin nagtataglay ng kumpletong kasulatan? Sa atin na nagtataglay ng kumpletong Biblia. Hindi natin kailangan makarinig ng mga salita na tayo lang ang nakakarinig. At sabihin natin ito ay tinig na galing sa Diyos. Mga kaibigan, mag-ingat kayo. Pagka nakakarinig kayo ng mga tinig at kayo lamang nakakarinig, delikado yan. Baka kung saan na kayong hulungin. Hindi natin kailangan maghintay ng propeta. Hindi natin kailangan maghintay ng mga anghel mula sa langit para ipaunawa sa atin ang kalooban ng Diyos. Ang kailangan lang natin gawin, buksan ang ating mga Biblia at pag-aralan ito. Kapag dito nakahayag ang propesiya higit na tiyak. Hindi yung mga pangarap, pangitain, mga tinig na naririnig. Ang kailangan lang natin, basahin ang nakasulat. Ang salita ng Diyos ay isinulat at ito ang Biblia ang hawak ninyo sa inyong mga kamay. Anong pagpapahalaga meron kayo sa salita ng Diyos? Maraming mga tao nagtatanong, ano nga ba ang kalooban ng Diyos para sa aming buhay? Nakasulat ang kalooban ng Diyos para sa kanyang mga anak. Kailangan lang natin basahin at pag-aralan ito. Ang lahat ng bagay na kailangan ng kanyang mga anak at ng kanyang tao patungkol sa Diyos, patungkol sa plano ng kaligtasan, patungkol sa inaasahan ng Diyos sa kanyang mga totoong disipulo, nakasulat na. Wala na tayong hinihintay pang kapahayagan. At isa pa sa mga benepisyo natin, mga kapatid, pwede nating balik-balikan ng Biblia. Ano ang oras natin ibig tuklasin kung ano yung gusto ng Diyos para sa atin. Hindi natin kailangan maghintay ng isang panaginip para malaman ang mga bang kalooban ng Diyos para sa atin. Anong trabaho ang dapat para sa isang Kristiyanong katulad ko? Anong uri ng lalaki o babae ang dapat para sa isang Kristiyanong katulad ko? Hindi natin kailangan maghintay ng anghel na magpapakita sa atin para magsabi, ito yung mga katangiang kailangan. Basahin ang Biblia. Ang tanging bagay na maglalagay ng patlang para dun sa paghahanap at pagbabasa natin ng kalooban ng Diyos, katamaran. Pag tinamad na tayong magbasa ng Biblia, pag ayaw na natin itong pag-aralan, yun yung panahon ng patlang para maunawaan natin yung kalooban ng Diyos para sa atin. But then again, aside from all this, totoong tayo ay nasa better end sapagkat kumpleto na ang Biblia. Nasa atin na ang ganap na kapahayagan ng Diyos. Pero ang pinag-uusapan natin dito ay isa pa lang dun sa importante. Alam natin ngayon kung ano yung kalooban ng Diyos sapagkat nakasulat sa Biblia. Pero what's the other side? Ano ngayon kung alam mo? Sapat na ba yun na alam mo? So it's not enough for us to discuss the issue of Christ's expectation. We must find the solution.
for that expectation. And that's the second point. The solution to Christ's expectation discussed. So the expectation is clear. Nakasulat sa Biblia. Pero, ang pagsunod, pagsasagawa ng expectation, that's not easy to accomplish. Hindi yan madaling gawin. Ang lahat ng tao sa buong mundo, may pinag-aralan ka man na wala, alam mo na ang pagpatay sa kapwa-tao ay kasalanan. Pero ang tanong ko sa inyo, bakit may mga taong pumapatay ng kanilang kapwa-tao? Last November 17, this year, isang bagong video ang nilabas showing kung paano pinupugutan ng isang 26-year-old American by the terrorist group called ISIS. How would you explain that? Isang tao, pinapatay ng kanyang kapwa-tao. Pero kahit tanungin mo ang sino man, masama ba yun? Oo, masama yun. But why do they do it? Hindi mo kailangan maging politician. Hindi mo kailangan maging businessman para maunawaan na ang pagnanakaw ay kasalanan. Ang pagnanakaw ay mali. Manood ka ng TV. Magbasa ka ng dyaryo. Makinig ka sa radyo. Napakaraming pruweba. Ginagawa ito ng mga tao. Kahit na masama. Nakakalungkot dyan, kahit bata, marunong magnakaw. Hindi mo kailangan maging ambasador. Hindi mo kailangan maging presidente ng isang bansa para lamang masabi na ang tao ay may karapatan at ang lahat ng karapatan dapat igalang. Sumakay ka ng LRT. Sumakay ka ng MRT. O kaya ng bus or any public vehicle, especially during rush hour. Diyan mo makikita kung gaano ka-selfish ang tao. Ang iniisip niya lang ng kanyang sarili. Wala siyang pakialam kung masagi niya na yung katabi niya, babae man yan o hindi. Wala siyang pakialam. Importante, makasakay siya. Importante, hindi siya malate sa kanyang pagpasok sa kanyang trabaho. Hindi ko alam kung iba sa inyo dito, kilala yung grupong kung tawagin ni Death Threat. Sila isang hip-hop group. Noong 1993, meron silang sumikat na awit. Ang title ng awit nila, Gusto Kong Bumait. No, yung mga kabataan noon ay alam ito. Pero share ko sa inyo yung second stanza ng awit na yan. Sabi sa second stanza ay ganito. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Kaya ngayon pumapatak ang aking mga luha. Nagsisisi, tahimik, ako'y nakokonsensya. Sa mata ng Ama, ako'y isang itim na tupa. Ang kasalanan, lagi ko nang iniiwasan. Pero di siya maalis. Ayaw niya akong lubayan. Bakit kaya ako laging sumasabit? Paulit-ulit, nangungulit, parating nag-iinip. It's only second stanza of the song. That song uncovers to us the real issue within the hearts of men. Pinapakita ang kalagayan ng puso ng tao. Pero ang problema sa kantang yan, hindi niya binibigay sa atin ang solusyon sa problema. Pinapakita niya lang yung problema. Ina-accept niya yung reality. But the solution to the reality, it's totally absent. At isa pa, ang awit na yan at iba pang mga awit ay yung malinaw na patunay na alam ng tao kung ano yung masama. But the problem is, they do not have the power to resist it. Alam ng tao ang masama. Alam ng taong masamang pumatay ng kapwa-tao. Alam ng taong masamang magnakaw. Alam ng taong masamang magsinungaling. Alam ng taong masamang sumuway sa magulang. Pero ginagawa pa rin nila dahil wala silang kakayahan na pigilan ito. Why? Sapagkat malinaw ang Biblia na ang lahat ng tao sa kanyang kalikasan mas pipiliin pang suwayin ang Diyos kaysa sa sundin siya. Romans 8, 7 and 8. Di ba? Totoo na ang lahat ng tao
ay apektado ng kasalanan. At dahil ang lahat ng tao ay apektado ng kasalanan, karapat-dapat lang para sa isang banal na Diyos na parusahan tayong lahat. Sapagkat tayong lahat ay rebelde. Pero may mabuting balita. Bagamat totoong ang Diyos ay may karapatan na parusahan tayong lahat, dahil tayong lahat ay rebelde sa Kanya, hindi lahat ng makasalanan ay parurusahan. Hindi lahat ng makasalanan ay kailangang magdusa. Mula sa mga makasalanan, ang Diyos magliligtas. Pero alam niyo ba, bago magawa ng Diyos na magligtas, kailangan munang siya mismo ay magdusa. Paano pinakita ng Diyos ang kanya mismo pagdurusa? Pinatay niya ang kanyang sariling anak. Kailangan mayroong isang perpektong handog para panghalili sa mga makasalanan katulad mo at sa katulad ko. Yun ang pinagdusahan ng Diyos. Pero hindi natin nakita ang pagdurusa ng Diyos. Nakikita lang natin yung ating sarili pagdurusa. Sinong gumawa nun? Si Jesus. Siya ang namatay sa krus. At ang kanyang kamatayan, ang perpektong panghaliling alay. Kaya ngayon, ang sino mang taong lalapit kay Kristo, pwedeng hindi maparusahan. Pwedeng mapatawad sa kanyang mga kasalanan. Ngayon, ang tao, pwede nang maging mabuti sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ni Yesu Cristo. Ang kabutihan ni Yesu Cristo ay ituturing na Kanya kung siya'y mananampalataya na si Yesu Cristo lamang ang tagapagligtas at Panginoon. But then again, the expectation is clear. Ang mga umiibig sa Diyos ay kailangan sumunod sa Kanyang mga utos. Pero gusto kong liwanagin, walang sino mang tao ang kayang sumunod sa utos ng Diyos kung siya aasa lang sa kanyang sarili kakayahan. Man can only love and obey God through the help of the Holy Spirit. So that's the solution, my friends. Sa verse 16 ng John chapter 14. Masabi sa verse 16, "At iingin ko sa Ama, at kayo bibigyan niya ng isa pang mga aliw, upang makasama ninyo siya magpakailanman." This is one of the reasons why I favor yung ESV. Kasi sa ESV, ang kanyang translation, there will be another helper. I like that translation. Alam niyo kung bakit? Kasi ang banal na Espiritu, hindi siya ang gagawa ng gusto ng Diyos para sa atin. Tutulungan niya lang tayo na gawin kung ano yung kalooban ng Diyos para sa atin. When the Holy Spirit has come, He will be doing exactly what Christ has been doing when He was with the disciples. Siya ang tutulong sa mga totoong alagad. Ito'y katotohanan hindi lang sa kanilang mga alagad at apostol noon. Mga kapatid, ito'y katotohanan ngayon para sa ating mga totoong alagad ng Panginoong Jesucristo. Hindi ba kaangangayan na ang Panginoong Jesucristo, hindi tayo iniwanang walang katulong. Hindi tayo iniwanang nag-iisa. Iniwanan niya tayo ng isang katulong, isang kasama, katulad ng kanyang pagtulong at pagsama sa mga alagad. So hindi tayo dapat magreklamo, parang mas angat ang mga disipulo at mga alagad ng panahon na yon. Hindi. Ang totoo niyan, mas marami tayong benepisyo ngayon. Kasi nasa atin ang salita ng Diyos na nakasulat, hindi lang yun. Ano sabi sa verse 17 ng bandang muli? Sapagkat siya'y mananatiling kasama ninyo at siya'y mapapasa inyo. Mga kapatid, ano ibig sabihin niya? Hindi lang nasa atin ang kumpletong kasulatan, ang banal na Espiritu ay nananahan sa mga tunay na alagad. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. Ang banal na Espiritu ay nananahan sa buhay ng mga tunay na alagad. Bagamat totoo na nasa atin ang Biblia at ang banal na Espiritu na nananahan sa atin, hindi pa rin yan ang totoong issue.
Ang totoong issue ay ito. It is not an issue of who gets the better things, but who are pleasing God by doing what He expects. So hindi pinag-uusapan dito, mas higit ba yung mga alagad noon o yung mga alagad ngayon? Ang pinag-uusapan dito, sinusunod ba natin ang gusto ng Diyos? Ginagawa ba natin yung inaasahan ng Diyos katulad ng paggawa ng mga disipulo noon? So dapat walang pagbabago pagdating sa pagsunod natin sa inaasahan ng Panginoon sa atin. Bago totoo, inaamin ko, walang Kristiyano na nabubuhay sa mundong ito na makakaperpekto sa pagsunod sa mga inaasahan ng Diyos. Bakit? Nananatili pa yung kasalanan. Pero that's the very reason why we have the Holy Spirit. Sapagkat ang banal na Espiritu, sa Romans 8, at tutulong sa ating mga kahinaan. Sa madaling salita, kaya nating sundin kung ano yung kalooban ng Diyos sapagkat tinutulungan tayo ng Diyos Espiritu Santo. Siguro magandang tanong sa ating mga kapatid ito. Ikaw ba talaga ay totoo ng disipulo ni Kristo? Ikaw ba talaga ay pinananahanan na ng Espiritu ng Diyos? Ang pagiging Kristiyano ay hindi katulad ng iniisip ng marami. Pag ako'y nabinyagan, Kristiyano na ako. O kaya pag ako'y nakumpilan, Kristiyano na ako. O kaya pag ako'y naging miyembro ng isang relihiyon, Kristiyano na ako. Ang lahat ng yan ay hindi totoo. Sapagkat sa Biblia, ang isang Kristiyano ay nagiging Kristiyano kung niligtas na siya ng Diyos. At paano natin mapapatunayan kung ang isang Kristiyano nga ay niligtas na ng Diyos? Ang isang Kristiyano na totoong niligtas ng Diyos, una, lalapit siya sa Diyos para humingi ng patawad at kaligtasan. Pero pangalawa, siya'y lalapit sa church para kilalanin ang kanyang totoong pananampalataya. Kaya kung may nagsasabi sa atin dito na pwede akong maging Kristiyano kahit hindi alam ng iba, hindi katotohanan ng Diyos ang sinusunod niyo, kundi kasinungalingan ng diablo. Walang isang totoong Kristiyano na mananatiling Kristiyano kahit hindi alam ng iba. Kung totoong Kristiyano ka, ipaalam mo sa iba na totoong Kristiyano ka nga. Pero mga isang sanggol na ipinanganak na hindi umiyak, di ba delikado pag ang isang sanggol na ipinanganak hindi umiyak, ibig sabihin patay yun. So ang isang buhay na sanggol, isang buhay na ipinanganak sa pamilya ng Diyos, malalaman ng lahat. Maririnig ng lahat. Huli, ang totoong Kristiyano sa Biblia, ang totoong disipulo ng Panginoong Jesucristo ay yung nabubuhay sang-ayon sa kanyang kalooban. Yun yung ebidensya, mga kapatid, ng totoong Kristiyano. Hindi mo lang sinabing, Kristiyano ako. Hindi ka lang nagpabautismo. Sumusunod ka sa mga inuutos ng Biblia. Sapagkat yun ang inaasahan sa Diyos. Alalahanin natin mga kapatid, hindi ang inaasahan ng tao ang pangunahin. Hindi yun ang primary. Secondary lang yun. Ang primary na dapat na maging ambisyon natin sa buhay, katulad ng sinabi ni Pablo, sundin ninyo ang kalooban ng Diyos at magpatuloy kayo. Kaya siguro kung ikaw, hindi ka pa Kristiyano, magsisi ka ng iyong kasalanan, lumapit ka kay Kristo, humingi ka ng tawad, at magmakaawa ka na iligtas ka niya. Walang gagawa nito para sa iyo, kaibigan. Kung ikaw naman ay kinakausap na ng banal na Espiritu, at talagang lumapit ka na kay Kristo, at humingi ka na ng tawad, at naniniwala ka na, sabi sa Biblia, ang sino mang lumapit kay Kristo kahit kailan hindi niya itataboy, binigyan ka niya ng kaligtasan. Pero bakit nananatiling ikaw lang ang nakakaalam na ikaw ay Kristiyano? Bakit hindi mo ipaalam sa buong iglesia na ikaw ay Kristiyano yung totoo? Bakit hindi ka sumunod sa utos ng bautismo? Kung ikaw naman ay Kristiyano na, pero nag-struggle ka sa sin, walang Kristiyano hindi nag-struggle sa sin.
Basahin niyo Romans 7, 14 to 25. Basahin niyo yung Galatians. Nakikita niyo doon, there's a tension between the work of the Spirit and the work of God. Kung ikaw ay nagkakasala, huwag mong isipin hindi ka Kristiyano. Tayo nagkakasala dahil nananatili pa tayo sa laman. Pero ang sinasabi sa atin ng Biblia, kung tayo nagkakasala, walang kasalanan hindi tayong patawarin ng Diyos. Magsisi ka at lumapit ka sa Kanya. Patatawarin ka ng Diyos. At siya rin mismo ang tutulong sa iyo para masunod mo kung ano yung Kanyang inaasahan. Wala sa iyo. Manalangin po tayo.